magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Ibalikan natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Traffic sa Metro Manila pinakamalala sa buong mundo. Tandem! Ito katao patay sa landslide sa Davao Region. Mga apektado pumalo na sa halos 200,000. Tandem! Supply ng manok naman sa bansa nananatiling sapat ayon sa Department of Agriculture. Tandem! Mga pirma para sa charter change nadagdagan pa. Tandem! Pilipinas at China nagkasundo na sa pagpapaigting o para sa pagpapaigting ng Maritime Communication Mechanism. Tandem! Sa balitang mangkalakalan, VAT exemption sa house and lot sumirit. Tandem! Balita naman sa ibayang dagat, Pakistan, rumesbak sa Iran, siyam katao, patay. Tandem! Sa mundo ng showbiz, 2 oras na pagkaway lang ni Ian Veneracion, katumbas ng ₱250,000. Tandem! At ang tabayanan sa mundo ng sports, ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Uli magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Sa oras po na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ngayon pong Enero 19, taong 2024. Atin pong silipin ang ilang pong mga detalye po ng mga balita. Pinakamatindi ang trapiko sa Metro Manila sa mga lungsod sa buong mundo. Ito'y batay sa TomTom Traffic Index kung saan umabot sa 25 minutes at 30 seconds ang average travel time sa National Capital Region sa kada 10 kilometro dito nakaraang taon kumpara sa 24 minutes at 50 seconds na naitala naman noong 2022. Kaugnay nito, mayroon ding 52% congestion level ang Metro Manila. Pumapangalawa naman ang Lima sa Peru sa may pinakamalalang daloy ng trapiko na aabot sa 24 minutes at 20 seconds kada 10 kilometro. Sinundan ito ng Bengaluru, India na nasa 23 minutes at 50 seconds at Sapporo, Japan na aabot sa 23 minutes at 30 seconds ang average travel time kada 10 kilometro. Tandem! 7 katao ang nasawi habang 2 naman ang lubhang nasugatan sa naganap na landslide sa isang residential area sa Moncayo, Davao de Oro. Kabilang sa mga nasawi na biktima ang 5 mga bata habang 5 individual ang patuloy na pinaghahanap matapos ang nasabing insidente. Ayon kay OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hari, kagad na inilunsad ang search and rescue operations sa Purok 20 Pag-asa sa Barangay Mount Diwata matapos nga ang insidente. Gayunman natigilaan ang operasyon dahil sa matinding pag-ulan sa lugar. Sinabi pa ni Director Dayang Hari na nagdadasal noon ang mga biktima bilang bahagi ng kanilang religious activity nang maganap ang landslide. Nabatid na nakakaranas ng pag-ulan ang Davao Region dahil sa share line. Tandem! Sa iba pang dampot na balita, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng manok sa bansa. Ito'y makaranga ipagpawal ang pag-aangkat ng mga poultry products mula Japan dahil sa outbreak ng avian influenza o bird flu.
Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, nananatiling manageable ang supply ng manok sa Pilipinas sa kabila nga ng kumakalat ng bird flu. Batay sa datos ng DA, nasa 40% o kabuang 166,000 metrikong tonelada ang inangkat ng bansa mula Amerika. Tandem! Samantala, umabot na sa mahigit 630 bayan at lungsod ang nagsumite ng lagda sa COMELEC, Commission on Elections, kaugnay sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Sa Quezon City, tinatayang nasa 21,000 pirma ang natanggap ng COMELEC District 2. Sa Navotas, nakatanggap ang poll body nung Sabado ng mahigit 30,000 lagda sa People's Initiative upang maamyandahan ang saligang batas. Kaugnay nito, kabilang sa isinusulong ng naturang People's Initiative, ang pagboto ng mga senador at kongresista bilang isa at hindi magkahiwalay. Tandem! Sa ipapabalita, nagkasundo ang Pilipinas at China na paigtingin pa ang maritime communication mechanism sa pinag-aagawang teritoryo, partikular po dyan sa West Philippine Sea. Kabilang na rito ang pinalakas na koordinasyon sa pagitan ng dalawang foreign ministries at Coast Guard ng dalawang bansa. Patay sa ulat ng Malacanang, binanggit na o sumang-ayon din ang Pilipinas at Beijing na pangunahan ang pag-uusap sa posibleng academic exchanges sa marine scientific research sa pagitan ng mga Filipino at Chinese scientists. At tatandaan nagpulong ang Pilipinas at China sa ikawalang bilateral consultation mechanism on the South China Sea na ginanap sa Shanghai. Nabatid na nagkaroon ng prangka at produktibong talakayan ang dalawang bansa para maging mahinahon ang sitwasyon sa pinag-aagawang para maging mapayapa ang sitwasyon sa West Philippine Sea kung saan kapwa nagkasundo ang magkabilang panig na lutasin ang isyu sa mapayapang paraan. Naganap ang pulong kasunod ng naging kasunduan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, California, USA noong November 2023 para maiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tandem! Sa ibang balita, naku, meron na namang deklarasyon ng holiday. Relax lang, relax ha. Saan yan? Oo. Nagdeklara po ng holiday ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay dito sa Hamaka Festival. Ayun! Diyan po yan, Uy. sa bayan ng Taytay, sa lalawigan ng Rizal. Alamin po natin ang kabuuang detalye. Ihatid ni Patrol 13, Gilbert Pardes. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang special non-working day ang Pebrero 19 ngayong taon sa Taytay, Rizal. Ito'y batay sa Proclamation No. 448 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin upang bigyan daan ang pagdiriwang ng Araw ng Pasasalamat Hamaka Festival sa binansagang garments capital ng Pilipinas. Paliwanag ng Malacanang, sa gantong paraan ay magkakaroon ng full opportunity ang mga mamamayan na makiisa sa okasyon at ma-enjoy ang selebrasyon. Matatandang sinimulan ng Hamaka Festival noong 1998 matapos magkaisa mga mamamayan na magtiwang upang ipagpasalamat ang masaganang ani. Nabatid na tinuturing din itong pagkakataon ng mga Taytayenyos na ipakita ang bunga ng kanilang mga nagawa sa woodworks at garments industry. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang nabalita, kumpiyansa ang E. Francisco Motor Corporation na local manufacturers ang magiging supplier ng mga modernong jeep para sa PUV modernization program ng pamahalaan. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Elmer Francisco, founder at CEO ng EFMC, na ikinokonsidera ng mga kongresista na panatilihin ang iconic design, yung itsura po ng mga jeepney sa kabila ng modernisasyon nito, alinsunod na rin sa iniaalok na disenyo ng local manufacturers kumpara sa mga disenyo ng minibus.
papunta sila sa direction na we go local, di ba? Doon tayo sa mga local manufacturers. Ang sinasabi nga, they are encouraging na yung traditional or yung iconic design ng jeepney ang bilhin mga operators natin. Opo. Pero ang sinasabi ng ibang mga kongresista natin, bakit hindi mandate? Kasi ang iconic design ng jeepney ay bahagi na ng ating kultura. Ating mga dayuhan pag pumunta sa Pilipinas, gusto magpa-picture sa sa tunay na jeep. Kinumpirma naman ni Francisco na mas mura at ipinagmalaki niya na mas mura ang iniaalok na modern jeep ng Francisco Motors kumpara sa milyones, halagang milyones, mahigit 2 milyon po na minibus mula naman sa China. So, sabi nga ni Secretary Bautista nung huli kaming meeting doon sa sa tanggapan nila ng DOTR. Opo. Ito na yung solusyon kasi itong Francisco Jeepney murang 1/3 lang ng presyo ng mga inilalako ng mga foreign nakakatawa pa nga ngayon. Sinasabi nila, nagulat daw sila na na mura yung Francisco Jeepney. Oo. Kami ko naman, hindi. Kami yung nagulat. Nagulat kami sa presyo ng mga inilalako nilang mga tagta 3 milyon na galing China. Yan po dinig ni Elmer Francisco, founder at CEO ng E-Francisco Motor Corporation sa eksklusibong panayamig DWIZ. Tandem! Samantala, mahigit 300 ruta pa sa Metro Manila ang may unconsolidated jeepney franchises. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chovelo Guadis III, ilan sa mga rutang ito ay mula at papuntang Divisoria at mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila. Gayunman pinawi ni Chairman Guadis ang pangambang kukulangin ng mga pwedeng sakyan ng mga commuter mula Pebrero dahil maliliit lang mga nasabing rutaan niya at may mga dumaraan ding bus sa mga ito. Bukod pa rito, magkakaroon din ng libreng sakay ang LTFRB sa unang 2 linggo ng Pebrero sakaling may mga rutang kulangin ng sasakyan para sa mga commuter. Tandem! Sa oras na 14 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po ay tumanggap ng update mula po dyan sa Davao Region, kaugnay po sa naganap nga na landslides sa Davao de Oro. Nasa kabilang linya po natin ang Regional Director ng OCD Region 11, si Director Ednar Dayang Hirang. Magandang umaga po, Director. Welcome po sa DWIZ Aliw 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Director? Good morning, Drew, and good morning, Judith. Good morning sa lahat sa inyo. Good morning, Director. Apo, Salamat po sa pagkakataon. Apo. Director, kumusta na po ang sitwasyon ho dyan? Maayos na ho ba ang panahon? Maulan-ulan pa rin ho ba? Medyo kagabi biglang huminto ang ulan. Hanggang ngayon, wala na pong ulan. Okay. So, we expect the flooding also to follow, na hihina na yung flooding. At pagkatapos nung pwede na makapasok yung ating Rapid Disaster Needs Assessment Teams, gagawa na po tayo ng immediate assessment kung ano pa yung mga pangangailangan po ng ating mga population that was affected. Almost 200,000 people na po sa buong region ang apektado po ng flooding and landslides po sa rehiyon ng Davao po. Opo, ano hong, speaking of sa Davao, dun sa Davao de Oro, inaganap po na landslide, na ano hong update ho dyan sa naganap po na landslide? Nadagdagan ho ba yung death toll, na recover na ho ba, yung na-rescue na ho ba yung iba pa hong mga nawawala, Director? Kahapon nga, as reported, 7 yung patay, 2 ang seriously injured. As of this morning, ang update po at nagamot na po yung 2 seriously injured, no? At ngayong umaga mag-resume po yung search and rescue operations na sinasabing mga kasamahan ng mga namatay doon sa bahay po na nagkaroon ng landslide at natabunan po ng mga lupa. So to this morning po, according to our provincial disaster officer po ng Davao de Oro, they will resume the search and rescue po. Director, sa inyong monitoring o sa mga nakalipas na panahon, first time mo bang naranasan ng rehiyon itong ganito katinding pagbaha? Flash flood? Landslides. Mga landslides? Oo. Totoo. Considering wala pa hong bagyo yan, Director. Sure, line pa lang yan, Director. Walang bagyo. Nakausap po natin, Mayor, Congressman,
Opo. barangay captain, nakausap natin, disaster officers. Yes. At pangatlo, never we had this history of yung wide-scale flooding. Yung flooding is nangyayari localized, no? Isang bayan, Right. Oo. dalawang bayan, localized. Kagaya ng tropical storm, Kabayan, no? Sa municipality of Caraga. Pero ito po widespread. It spans, no, from Davao City to Davao Oriental. That's almost 400 kilometers, no? Yung lawak ng at least yung highway distances natin, no? So, ganun kalawak po yung ulan at hindi ulan isang araw, 3 araw. Tatlong sunod-sunod na araw. Sunod-sunod. Na walang magdamag tigil po po. yan, Direktor. Oo, kaya kita niyo yung Opo. impact on the rivers, impact on the communities. Ngunit, ang kagandahan lang po, yung mga dabawin nyo sa ngayon, learning from lessons in the past, na Yes. pagsabi, preemptive evacuation, forced evacuation, sumusunod naman po sila. Tsaka Ayun. alam nila, alagaan sila ng lokal na pamahalaan natin, pagkain, mainit na kape, Opo. hot meals, at blanket and the others. Ang DSWD po, ang lead ng ating response cluster sa national government, unang araw pa lang nandun na hanggang ngayon tuloy-tuloy po ang tulong. Ayun. So, at least, kumbaga, kung na-evacuate po yung ating mga apektadong kababayan, maganda naman ho yung kanilang tutuluyan. Maayos yung evacuation centers, ano? Mayroon mas sa barangay level po, ang evacuation center are the barangay gymnasiums. No? Alright. Sa municipal level, Opo. meron ho tayong regional evacuation centers na nagawa na po ng gobyerno yan. Hindi naman lahat, but karamihan meron na. At yung batas po natin, Republic Act 10121, that is the main law that guides everybody. Opo. At nag-allocate po ng resources yan ng pera, 5% sa bawat barangay, at bawat munisipyo, at bawat probinsya. At lahat po ng national agencies may mga disaster funds po yan. Opo. At saka po, ang Pangulo natin si Bongbong Marcos po, yung NFA rice po ay talagang nire-ready yan para sa mga disasters. Hindi na po binibenta yan. May mga bagong policy ng NFA according to the Inilalaan na regional talaga managers dyan. na handang-handa na yan po para ibigay sa mga tao sa panahon ng mga disasters. Opo. Opo. Pandem, no? Director, kamusta ho yung pakikipag-ugnayan nyo sa iba pang, sa mga ahensya ho ng pamahalaan, mga concerned, like DSWD? Yes. Sabi niyo nga, first day pa lang, nandun na yung tulong ng DSWD, no? Yung iba po, Okay. like sa DPWH ba, kailangan ng tulong? DOH. Okay, DOH, again, right. no, ilagay natin sa context. Yung batas po, within the region, ako po yung chairman ng Disaster Council. Opo. 44 agencies po ang on hand na sa akin. Ibig sabihin, I am the chair, so ready po sila. In fact, kagabi, kahapon, pinirmahan ko po yung order elevating the alert status from white to blue. No? Ibig sabihin, lahat ng ahensya, merong mga representatives, either physically or online, naka-connect po sa amin at anytime mga kailangan yung local na pamahalaan ng dump truck, ang Air Force po, nagtawag na po, ready na po mga Black Hawk helicopters natin para kung kailangan magdala ng mga pagkain po if meron mga isolated communities po. So, Ayun, good. ready na po, sanay na po tayo dito and ang ating local mga regional directors po natin are already they know what to do po. And we Yes, are good. aligned 24/7. Ang maganda ho dito, Opo. may mga emergency operation center po bawat ahensya ng gobyerno. 24/7 po nakalagay sa batas. Ayun. Oh, okay. Director, ano ho ba yung mga hard-hit areas dyan po sa Davao Region? Meron ho bang mga hindi pa rin kayo na rarating o yung mga naaabot ho ng naabutan ng tulong? Meron ho bang mga kalsada kung hindi madaanan, Director? Okay, dalawa po ang klaseng disaster nangyari. Landslide and baha. Ang landslide po, Davao de Oro. Okay. Yun Davao po de ang Oro. greatly affected. Ang baha po, Davao Oriental and Davao del Norte. Grabe. So iba po ang, kaya yung affected population, mas marami ho ang Davao del Norte, pati Davao Oriental, kasi nga, baha yung affectations. So, in terms of accessibility, per report of the DPWH yesterday, from Davao City to the farthest town of Davao Oriental, Boston, passable po naman ang national government. May mga tulay na naputol, 3 na po reported. Okay. So yun po ang magiging isolation. Ngunit, per description ng ating disaster officers,
yung mga naputol na tulay, may mga alternate routes naman. So, ibig sabihin, makakadaan pa rin doon sa mga Ibang alternate ruta, routes. opo. Yeah. Yung mga landslide na sinasabi, simula ng day one, yung road clearing operations po ng mga lokal na pamahalaan are very effective naman po. Nakuha naman po yung mga landslide na naka-obstruct sa mga karsada. For example, in Davao de Oro po, 4 na bayan, maraming Sa landslide. Moncayo. Tayo sa tawag dito, New Bataan, sa Nabunturan, sa Mako, mga landslide po. So, on the overall, by the way, i-report ka lang din, Sige po. merong unverified death sa Davao del Norte. So, pini-verify pa nga ngayon. Ilan po As- yun? as- Ilan po yun, Director? Isa Isa. ang unverified pa na death, no? But reported na sa akin ng advanced report na spot report ng ating provincial disaster officer si Glenda Dilidili, at sabi niya pinapa-verify pa po nila ang identity nung sinasabing namatay po. Oh. Kalungkot naman yan. So, may kuryente ba ngayon, Director? May supply ng tubig? O, sabihin natin, yung telecommunications Mga lifelines. ayos naman ho ba? Okay, yung kuryente po, very challenging. Ayun. Brownout din talaga sa mga Ayun lang. areas na Opo. apektado sa Davao Rectal. May mga brownout. Ang communication system natin, okay po, positive po sila na functional. Yung mga tubig, pangailangan, wala naman pong complaints kasi nandun na yun rin sa mga evacuation center po. So, today, clear na ang skies, so everybody will be seeing the whole scenario on the ground. Yeah. Makikita po natin ang extent ng damages. Kasi ang report po ng mga barangay captain, pati ng mga purok leaders at ng mga mayor at congressman, marami pong bahay na nasira. So we will know it today. Yung houses, partially damaged, totally damaged. Ang aking guidance po sa kanila, document it well, name, number of people, number of houses, kasi may mga tulong din ang gobyerno. Ang DSWD may financial assistance, ang Department of Housing po nato may financial assistance, ang ating lokal na pamahalaan may mga financial assistance. Importante, documentation ang ma-report po dito sa atin para ma-unleash po natin yung tulong ng ating gobyerno. Yan. Apo. Director, kasi ito pinakikita namin sa video, kung magtutuloy ho ngayon ang search and rescue mission, search and rescue operation, hindi ho ba peligroso sa ngayon sapagkat malambot pa ho yung lupa? Bagamat tumigil na yung ulan. Pero sabi tumigil ni na po Director. yung ulan, Oo. malambot naman ho yung lupa. So ano ho ang Yes. mga inilatag ho natin Alternative pa. na solusyon? Ayan, nakikitang-kita naman ho, malambot yan kapag ganyan ang Matindi, no? kulay ng lupa. Kalye yan, kalye. Malambot yan. Kalye. Okay, yung search and rescue po kasi, on foot ito. Okay. Tao. So, they are trained. No? They are trained. Yung local na search and rescue team, ang ating Philippine Army search and rescue team, mayroon pa nga ready kahapon, nakausap po yung Air Force, sir. They are ready to Okay. deploy. Meron naman pala So, nun. they know what to do. So, Yes. hopefully, hindi sila magkamali po. But they know what to do. They are trained po. Ay, talaga nga, mag-ingat na lamang po yung ating Yes, mga yun. kababayan. Nag-ingat na lamang. Ingat po kayo. Oh, yeah. Salamat Director, baka meron pa ho kayo mga gusto pong panawagan sa ating pong mga kababayan. Of course, yung, oo nga pala, buti na lang Pati na... sa national government din. Yes, sa national government. Kailangan pandagdag na tulong. Yes, sa iba meron pa. ho kasi mga iba ho na nagpupunta pa ho doon sa mga peligrosong lugar. Yung iba pasaway mga din, pasaway. yung ating mga kababayan Yung mga iba. magsasaka ho kasi gusto pa ho nilang isalba yung kanila pong mga Alagang hayop. mga alaga po nila, yung mga pananim po Naniya. nila, bumabalik po sila, Director. Okay. Tama po yan. At sa experience natin, this is my 5th month, no? Pang 5 buwan ko para sa regional director. 4 na disaster ang naharap ko. Ang ating mga farmers naman, they know na when the ground is clear, ang Department of Agriculture will be there, magbibigay ng BT, magbibigay ng mga abono. As I have said kanina, pre-evacuation, post-evacuation, sumunod po ang ating mga tao po. Ang nakikita ko is the medium-term and long-term strategies na kinakailangan para ma-prevent, no, at ma-mitigate Para po di na yung mabalik yan. disaster situation natin on the ground. Kasi, for example, mga bahay sa tabi Opo. ng ilog, siyempre, pag-planning, Delikado was yun. up. Yes. Oo. pasok yan. Ayusin ng Oo. gobyerno. Agad-agad. Nandyan pa rin sila sa tabi ng ilog. Yun The lang. following baha, was out na ulit.
So, we have to stop this, no? Yung flooding, for example, flooding ng mga waterways natin, we have to address it. In fact, ngayong February po, I will conduct a regional flooding dialogue series, no? Regional flooding dialogue series, lahat ng stakeholders po, dadalhin natin sa isang forum, pag-uusapan ng flooding, town per town. Ano ang issue sa isang bayan? Bakit nagkakaroon ng flooding? May bayan dyan sa Davao del Norte. Siltation ang problem. Ayaw naman ng isang ahensya na i-desilt kasi tatamaan na yung mga bakaw. Ano ba yung English ang bakaw? Yung mga puno doon sa dagat. Opo, oo. Yung mga tatamaan daw. But sabi ko, Malaking puno. what shall we do? Affected ang mga population. We have to have a compromise, a win-win solution here. As kami, sa OCD, kami pong magpapagitna. We will be the facilitator of the dialogue series, hoping to address, number one, flooding talaga. Kasi region-wide na yung flooding. Yes. At saka, Director, parang palala ng palala no? Oo nga, we don't know if it's related to climate change, no? Yung severity kasi nung init ng hangin na galing sa Pacific Ocean, yung bumangga nga sa malamig na hangin galing sa northeast, yung amihan. At dito po, nagkumpul-kumpul sa Davao Region, bumagsak sa Davao Region sa mga probinsya. Marami pa naman mga minahan dyan, Director. Di ba? Yun, exactly. We want to verify what is the situation in yung mga permitted minahan. Kung meron bang, ngayon, verify ko po kasi may narinig akong kahapon na nag-trickle na information, some issues in a mining area in Mati, in Davao Oriental. But ngayon po, isesertuhin ko na po ano yung balita doon. Kung na-resolve ba nila on their own ang kanilang problema, o nagkaroon ba yung mga workers nila ng problema. Malalaman ko po this morning. Okay, sige po. Hingi po, antayin po namin yung update po sa inyo, Director. Yes. At marami pong salamat sa inyo pong update. At mag-ingat po kayo Ingat dyan, po kayo, Director. Thank you. Salamat you po. at magandang umaga Magandang sa umaga po. DWIC. Alright. Morning po. Salamat po. Ayan, more power si Director Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11. Mula po sa bahagi ng Mindanao, tayo naman po ay magtungo sa Visayas sapagkat batid naman po natin kapag ganito pong buwan, Enero, kaliwat kanan po ang mga pagdiriwang, kaliwat kanan po ang piyestahan. Diba? Pista po ng Santo Niño, hindi lamang sa Tondo, Maynila, pati rin siyempre sa Cebu City. Yan, oo. Parang Diba? mas bongga dito sa kanila, sa Cebu City. Oo, kasi isa po sa pinakamalaki, pinakamalaki po na pagdiriwang sa ating pong bansa, ito pong Sinulog Festival. Para po magbigay po ng mga karagdagan po mga updates dyan po sa Cebu City. Nasa kabilang linya po natin, tayo po ay pinalad na makakausap si Cebu City Mayor Michael Rama. Magandang umaga po, Mayor. Welcome po muli sa DWIC LU23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Good morning. Magandang araw Good morning din, po. Rodet at saka si Judith. Opo, At maayong saka lahat, maayong buntag, Mayor. Morning, Maayong Mayor. buntag. Opo. Especially sa mga mayor. Yes. Mga mayor, mga member ng League of Cities of the Philippines. Yes. Happy Kasi po ako'y fiesta po. presidente sa kanila. Opo. Mayor, mukhang yes, sir. busy. Kahapon, nakita namin kayo, busy rin kayo kahapon. Nakatulog pa ho ba kayo? O, natutulog pa ba naman. kayo? Meron naman. Meron naman. Meron naman. Okay. Itong, actually, kumpara ba nung last year, mas ano ang expected natin this year sa Sinulog? Mas marami ba tayong mga inaasahang mga dadalo, mga deboto po ngayon pong taon kumpara po nung Mga participants. Yes, mga participants po, Mayor. Alam mo, kanina, I'm now going to sa translasyon. Pero earlier ng translasyon, mayroong mass. Saka earlier ng mass, mayroong prosesyon po. Sinalihan ko lahat yan tatlo. Ngayon, we are now going towards yung sinasabing translasyon. Nagbibisita po si Berlin ng Guadalupe at saka si Senior Santo Niño papunta yung Church St. Joseph ng City of Mandaue. Saka linya-linya yung mga tao po Dami, yung total pacing po. Kaya pag tinanong mo yung tao, sinabi ko na yun noon pa na within kasi 131 activities po yung sinulog sa Sugbo, Ilan Philippines. po?
Still 131. once, yes, since April pa po. Since April pa. Kasi akala ng mga tao, Opo. ito lang yung week, yung sinulog, hindi. Nag-umpisa kami since April, activities na before April, strategic planning po yun. Kaya kanina po, I've been stressing it, Ron, and saka Judith, the miracle of influx and exodus of people. Sobra. I'm telling Kaya you, naman pala. last year, kasi po, I've been handling Sinulog as overall chairman, vice mayor po ako. Saka naging chairman ako ng Board of Trustees. Tapos na overall, ngayon, mayor na naman ako. Talagang yung nakikita ko, it's especially yung years na meron tayong health challenge. Ayun. Tapos, Oo. bumalik. Opo. Oo. Talagang the miracle of, alam ko, unimagined number of, and deluge of people po. Talagang sasabihin ko, mahirap na yung magiging expert. But kanina, sobra, lumalayo na yung karosa. 1 kilometro pa o 2 kilometro. Mayroong tao pa. Tapos mayroong tao pa rin yung in front. So makikita mo, the magnet of love for us and for the whole country, si little miraculous Santo Niño po. Opo. Binabanggit nyo, Mayor, no? Napakaraming tao talagang Yes. since ang planning nyo, since April April. pa. So, kumbaga, ito na April pa yung, yan. itong linggong ito yung pagkakasana ng culminating activity, culmination na ika nga, no? Kamusta ho yung security? Because, for sure, maraming... Pansin namin, mukhang Hindi yung, baka fully book na. Oo, Yung fully- lahat. fully Hindi- book hindi- Grabe. Fully book na lahat Fully book ng na mga talaga. hotels nyo dyan. And Pupunta kayo, tawagan na niyo ako. Baka hanap pa tayo ng lugar. Baka sa bahay na kayo tutulog. Sa kasi- totoo. Opo. I'm thanking the Philippine National Police at saka yung Philippine Army, Opo. saka yung lahat ng mga armed forces of the Philippines, saka multiplier, Yes. security agencies, at saka mga barangay tanod, ipon-ipon po kami. Sa Latin po, e pluribus unum. Anong ibig sabihin? Out of many, one. Isa lang kami, isa lang. Out of many, one. Kaya dasal at saka tulong. Yan palagi sinasabi ko. Dasal at saka tulong. Dasal na maraming tutulong. Tapos tulong na talagang tulong. Hindi yung tulong na papasok ka sa social media. Opo. Mawawala na yung essence Yan. ng generation, Right. yung ano natin, yung petition for miracles. So, ayan sinisiguro naman ni Mayor syempre sa tulong ng mga iba pang otoridad, ng PNP, AFP, na maganda po yung, kumbaga kasado na yung security. So, walang aalalahanin yung mga pupunta dyan, yung mga Opo. nakatakdang pumunta at makiisa po, no, sa Sinulog Festival, Mayor, no? Mayor, Ngayon lang po, iba Yes. sabi ko, we're going towards Mandawi. Ito, masamabulo lang. Mayroong sumasayaw. Naka-unip, naka-costume. Saka yung mga tao, dala-dala yung pag nakanta yung Batubalani, tumataas yung kamay. Saka daming nagdadala ng Santo Niño. Marami po, grabe talaga. The magnet of love. Yeah. Ito si Santo Niño po. Opo. Magnet of love. Mayor, Yes po. yung magpapatupad ho ba kayo ng signal jamming? Wala. 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 Okay. Kasi pag nagja-jamming tayo, paano natin hanapin yung mga anak ito mawawala? Oo nga. Pangalawa, Sa dami ng festival, tao. ano bang festival? Hindi Opo. na makako-communicate. Kaya ako nagpapatulong sa lahat. Opo. Lahat. Let's all behave. Let's be watchful. Instead of na mayroong iniisip na mali, itasal mo na. Ipitis mo yan kay Senyor Santo Niño. Yung problema mo, huwag yung iisipin yung mga sinasabi nating
criminal intent, wag na. Let's be more spiritual. Let's be more divine. Yeah. Yun ang kailangan natin. Not only in Cebu, buong mundo. Yes. Buong mundo. Opo. Mayor, kailan po ulit yung culminating activities? Tama ho ba? Sunday ho ba? This Sa Sunday. totoo, para malaman ng lahat, itong pag-organize namin ng sinulog activities, mayroong sinasabi parang basketball. Kasi basketball po ako, varsity player po ako. Yung sinasabing tournament, pre-sinulog, tapos mayroong semi-final, pre-conference, semi-final, mayroong final, mayroong ultimate na final, tsaka may post-conclusion. Yung post-conclusion po, yung mga awarding hanggang March pa yun. Yung mga awarding. Yeah, photography, mga film, pero earlier, itong sinasabing dancing contingent, float, tapos mayroong mga sinasabi higante, puppeteers, ito po, yun ang talagang looking forward itong Sunday. This Sunday. Yung Sinulog Festival or Mardi Gras. Pero palagi ko sinasabi po, Judith, na huwag yung iisipin yung culmination. Ang pinaka-importante, kung makasabay kayo sa lahat, yung lahat ng mga activities, yung novena, yung lahat yung sinasabi ko, kasi yun talagang focus natin. Fiesta. Wala namang festival kung walang fiesta. Ang essence talaga doon. Yeah, importante. Malalaman mo, ang daming tao dito ngayon. Ibang-ibang lugar. Buong mundo nandito. Buong Pilipinas nandito. At ang pinaka-importante, sama na kayo sa print, media, and broadcast. Yes. Opo. Talagang reminder, yung hindi pwede. Hindi naman pwedeng modeling. Hindi pwede. Pag festival, walang modeling. Opo. Tsaka pag festival, Walang inom-inom, Mayor. yes. Kasi pag pista, sa bahay. Pero kung lalabas ka, you must be responsible of your own act. Hirap Kasiyahan na, yan, Mayor, talaga eh. Ang tawag talaga dyan siguro fiesta ng Diyos. Yan. Yes, tamang-tama kanina lang. Kasi umakit ako ng yung skywalk. Pag akit ko ng skywalk, wow! Lo and behold, ang daming kandila, ang haba ng kilometro. Tapos na yung sa likod pa ng karosa. Tapos, diretso ka, ang dami pa ng tao. Yes, After, dalawa kasing karosa. Kay Santo, no, ito ngayon, kay Walk for Mary, kay Birhen sa Guadalupe. Yung Walk for Jesus, si Santo Niño yun. Ngayon, dinadala na namin yung dalawa. Yung Guadalupe Birhen at saka mismo si Senior Santo Niño, papuntang Mandawi. Okay. Okay. Ako, Church, sige. yung Opo. St. Joseph. Exciting talaga. Kaya nga next time, mayroon naman kayong telepono. Mayroon naman kayong telepono sa akin eh. Lagi niyo ako tinatawagan. Minsan lang, hindi Sige, Mayor. magkatugtog. Opo, hindi po kami makakalimot, kasi Mayor. lang, Fully booked na hindi kami nabutan eh. Dahil na susunod, mauna kayo. Tawagan niyo ako. Tawagan niyo ako. Wala naman akong Sige. problema. Sige po. I'll be your tourist guide. Good luck po, Mayor. Ha? Ingat po, Mayor. Ingat, Salamat po. Mayor. Asal. Salamat, Salamat Sige po. po. Salamat. Salamat. Maayong Pete punta. Senior, Pete Senior, Pete Yes. Senior. Yan. Viva Pete Senyor Santo Niño. Yan. Speaking of Santo Niño. Santo Niño, eto sa inyo naman ilang kalsada sa Tondo, Maynila, pansamantalang isasara. Alamin po natin ang detalye mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Aya. Mula po sa Tondo, Maynila dahil po yan sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Andyan na ba si Patrol 5? Patrol number 5. Go, Patrol 5. Pansamantalang isasara nilang mga kalsada dahil sa aktibidad may kaugnayan sa kapistahan ng Santo Niño de Tondo. Ilan sa mga ito ay ang Ensamora mula Moriones Street hanggang Chacon, Santa Maria Street mula Moriones Street hanggang Morga,
J. Nicolas Street mula Morga Street hanggang Zamora, Morga Street mula J. Nicolas Street hanggang Juan Luna, Ortega Street mula Asuncion Street hanggang Suliman, hanggang Lacandula Street mula Asuncion hanggang Ilaya Street mula Lacandula hanggang Claro Emerito Avenue, Chacon, mula Zamora Street hanggang Juan Luna, Suliman hanggang Morga Street hanggang Zamora Ortega. Ang mga nabanggit na mga kalsada ay isasara simula alas 12:01 ng madaling araw ng Enero 20 taong kasalukuyan hanggang sa matapos ang mga aktibidad. Ito ay Patrol number 5. Ay yung pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagmabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, travel advisory sa mga Canadian o na nagbabawal sa mga Canadian nationals na bumisita sa Mindanao, inalmahan ng NSC. Ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 17 Jobel Belenio. Mariing nga pong inalmaan ng National Security Council o NSC ang travel advisory ng Canada nagbabawal kanilang mga mamamayan na bumisita at magtungo sa Mindanao. Giit ng NSC, dito ang advisory na ito sa umiiral na sitwasyon sa Mindanao. Nakasaad sa travel advisory na may petsang Enero 10 na pinaalahanan ng Canadian government ang kanilang mamamayan na huwag magtungo sa ilang lugar sa Pilipinas, partikular na sa Mindanao, dahil sa mga nagkaganap umano na krimen, terorismo, civil unrest at kidnapping. Sinabi ni NSC Secretary Eduardo Ano na iginagalang nila ang karapatan ng lahat ng gobyerno para mag-issue ng mga travel advisory upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Subalit mas makabubuti aniya para sa lahat ang gumamit sana ng isang nuanced approach. Dahil dito, inimbitahan ni Anyo ang mga kinatawan ng Canada o Canadian government na makipagdialogo sa Philippine Authority upang higit na maunawaan ang context and nuances ng security situation sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Jobel Belenio para sa impilang may tonong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! OTFRB at OTC magpupulong ngayong araw kaugnay sa PUV Modernization Program. Sabihin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Office of Transportation Cooperatives. Ito'y para talakayin ang PUV Modernization Program na ipinatupad ng pamahalaan. Hinikayat ang mga media practitioner na dumalo sa press conference sa Central Office Quezon City upang mabigyang linaw ang mga usapian maging ang problema ng ilang grupo ng transportasyon sa ilalim ng naturang programa. Inaasahan ding matatalakay ang mga tsuper at operator na tatamaan ng modernisasyon o yung tinatawag na mga unconsolidated PUJs na hindi na papayagang pumasada pagsapit ng Pebrero a 1. Bukod pa dito ay posible ding talakayin mamaya ang naging kasunduan sa pagitan ng kooperatiba at LTFRB upang masigurong hindi magkakaaberya sa mga transport group na sumailalim sa franchise consolidation. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Reports. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, wala nang babayarang value-added tax o VAT ang bebentang house and lot. Binebentang house and lot na nakakalaga ng 3.6 million pesos pababa. Ito'y matapos palawigin ng Bureau of Internal Revenue ang VAT exemption threshold sa pagbebenta ng bahay at lupa at iba pang residential properties mula 3.2 million pesos sa 3.6 million pesos. Ipinaliwanag ng BIR na alinsunod ito sa Section 109 ng National Internal Revenue Code na nakasaad na kada 3 taon dapat galawin ang kasalukuyang value nito gamit ang Consumer Price Index. Para naman kay Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., ipinapakita nito ang kanilang commitment sa pagsiservisyo
sa mga taxpayer. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Ang ating pong panghuling segment, nagpalipad ng missile ang Pakistan matapos maglunsad ng 2 araw na strike ang Iran. Kasunod naman ito ng pagkamatay ng 9 na katao sa Pakistan. Nilinaw ng Pakistan na inirerespeto nila ang soberanya ng Iran at mga karapatan nito sa teritoryo bagamat rumesbak lamang sila sa Iran. Ginit naman ng Iran na ang teroristang grupo lamang na Jaish al-Adil ang target nila sa naunang strike at hindi ang mga inosenteng mamamayan ng Pakistan. Bagamat duda ang capital ng Pakistan na Islamabad sa intensyon ng Iran dahil may mga communication channels naman na pwedeng gamitin ng Iran para makapag-ugnayan sa Pakistan. Tandem! Alright, tayo po ay pansamantala nagpapaalam dito pa rin po sa inyo po nag-iisang tandem. Salamat po sa ating po mga naksama sa News Center at happy birthday kay Joy Abelia o si Bam Bam ang ating AKA pong, Bam Bam. teleprompter operator. Happy birthday po sa Teleprompter inyo. queen. Ayan. At naku, Birthday, ito, Bam. happy birthday. Si Get Well Soon, tandem David David. Oro. Magpagaling ka, Kuyang David. Ang tabayanan ka namin dito. At yan po ang kabuuan ng balitaan sa nag-iisa pong tandem. Sa ngalan po ni na tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga naging tagabagatid balita, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Karambola! Happy weekend!